Welcome to the Word of God, Sower International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Ang lesson natin ngayon ay bakit ipinako ng mga Romano si Jesus Christ? Ayon sa Biblia, si Jesus Christ ay ipinako sa cross ng mga Romano sa paratang ng pagtataksil at sedition laban sa imperyo ng Roma. Habang ang paglilitis sa relihiyon sa harap ng Sanhedrin ay nakatuon sa kalapastangan, ang legal na dahilan na dinala sa Romanong governor si Poncio Pilato ay ang pag-angkin ni Jesus na siya ang hari ng mga Hudyo. Nakikita bilang isang direktang hamon sa autoridad ni Caesar. Pinahintulutan ni Poncio Pilato ang pagbitay upang mapanatili ang kaayusan at mapatahimik ang mga lider ng relihiyon na nag-akusa kay Jesus sa sumasalungat kay Caesar. Ang opisyal na paratang ay naipost sa bilang, ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo, na nakasulat sa Matthew 27:37. Mga pangunahing dahilan sa Biblia kung bakit ipinako si Jesus Christ. Number 1, angkinin ang paghahari. Ang opisyal na paratang ng mga Romano ay nakasulat sa isang karatula sa itaas ng cross. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo, na nakasulat sa Matthew 27:37. Para sa mga Romano, ang sinumang nag-aangkin ng karibal sa trono ay pagtataksil at sedisyon. Sinasabi ito sa Matthew 27:37, at sa itaas ang kanyang ulo ay inilagay nila ang paratang sa kanya na nasusulat, ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Kahulugan ng pagtataksil. Ang krimen ng pagtataksil sa sariling bansa, lalo na sa pagtatangkang ibagsak ang pamahalaang Romano. Ang parusa sa pagtataksil, ang gumagawa ng pagtataksil laban sa Emperor Caesar, at ang parusa para sa pagtataksil ay palaging kamatayan. Kahulugan ng sedisyon. Pag-uugali o pananalita na nag-uudyok sa mga tao sa maghimagsik laban sa autoridad ng isang estado o hari. Ang parusa ng sedisyon ay kamatayan. Number 2, political pressure. Bagamat sa simula ay walang nakitang kasalanan si Pilato kay Jesus,
na makikita sa John chapter 18 verse 38. Pinilit sila ng mga pinunong Hudyo sa pagsasabi ang pagpapalaya kay Jesus ay isang pagkilos ng pagtataksil sa emperor. Kung papakawalaan mo ang taong ito, hindi ka kaibigan ni Caesar. Sino mang mag-aangkin hari ay sumasalungat kay Caesar. Sinasabi ito sa John 19 verse 12. Ngayon, basahin natin ang mga verses. Sa John 18:38, sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang masabi niya, ito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila'y sinabi, wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Sinasabi rin sa John chapter 19 verse 12, mula noon sinikap ni Pilato na siya'y pakawalaan, ngunit ang mga Hudyo ay nagsisigawang, kung papakawalaan mo ang taong ito ay hindi ka kaibigan ni Caesar. Ang bawat nag-aangkin na siya'y hari ay nagsasalita laban kay Caesar. Pangatlo, pangingipit mula sa Sanhedrin at ng mataas na saserdote. Ang mga pinunong Hudyo na nanganganib sa impluwensa ni Jesus ay nagpilit na ipapatay siya sa upang tigilan ang isang pag-aalsa o pagsupil ng mga Romano. At sinisingil nila si Jesus para sa kalapastangan. Dahil inamin ni Jesus Christ na siya ang Mesiyas, anak ng Diyos. Ano ang kahulugan ng kalapastangan or blasphemy? Ang kalapastanganan ayon sa Biblia ay pangunahing tumutukoy sa pagsalita o pagkikilos sa paraang magpapakita ng paghamak o kawalan ng paggalang sa Diyos, pag-aangkin na Diyos, pag-insulto sa pangalan o karakter ng Diyos, pag-uugnay sa mga gawa ng Diyos sa masasamang puwersa, sino mang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin, gaya ng banggit sa Leviticus 24:16. Ngayon, babasahin natin ang Leviticus 24:16. Ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin at babatuhin siya ng buong kapulungan, maging dayuhan o katutubo sa lupain ay papatayin kapag nilapastangan ang pangalan. Mga talatang nagpapatunay na si Jesus Christ ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Basahin natin sa Matthew chapter 26 verse 61 and to 66. At sinabi ng taong ito, kaya kung
gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, "Wala ka bang isasagot? Ano itong ibinibintang ng mga ito laban sa iyo?" Verse 63. Ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, "Pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos." Verse 64. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ikaw ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na sa mga ulap ng langit." Verse 65. Nang magkagayoy, pinunit ang pinakapunong pari ang kanyang mga damit na sinasabi, nagsalita siya ng kalapastangan. Bakit kailangan pa natin ng mga saksi? Narito, narinig ninyo ngayon ang kanyang kalapastangan. Verse 66. Ano sa palagay ninyo? Sumagot sila at sinabi, karapat-dapat na siya sa kamatayan. Higit pang mga talata o verses na nagpapatunay na si Jesus Christ ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Babasahin natin ito sa Mark chapter 14 verse 60 to 64. Tumayo sa harapan nila ang pinakapunong pari at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot? Ano itong pinatutuhanan nila sa laban sa iyo?" Ngunit siya'y tumahimik at hindi nagsalita ng anuman. Tinanong siya mulit ng pinakapunong pari at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang Kristo, anak ng pinagpala?" Verse 62. Sinabi ni Jesus, "Ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na sa mga alapaap ng langit." Verse 63, pinunit ang pinakapunong pari ang kanyang damit at nagsabi, "Ano pang kailangan nating mga saksi?" Verse 64, narinig ninyo ang kanyang paglapastangan. Ano ang iyong pasiya? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. Number 4, pagpapanatili ng kaayusan. Sinikap ni Pilato na pigilin ang kaguluhan sa panahon na nagpabagong-bagong panahon ng pagpaskua. Nang makita niyang wala na siyang at nagsisimula na ang kaguluhan, hinugasan niya ang kanyang mga kamay sa bagay na iyon at ibinigay si Jesus upang ipako sa cross.
Ngayon, basahin natin ang mga Bible. Sinasabi ito sa Matthew 27 verse 20 to 26. Subalit, hinikayat ng mga punong pari at ang matatandang ang maraming tao na hingin nila si Barabbas at patayin si Jesus. Verse 21, sumagot muli ang gobernador at sinabi sa kanila, alin sa dalawa ang ibig niyong pakawalan ko sa inyo? At sinabi nila, si Barabbas. Sinabi sa kanila ni Pilato, at ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, ipako siya sa krus. Verse 23, at sinabi niya, bakit? Anong kasalanan ang ginawa niya? Ngunit lalo silang nagsigawan na nagsasabi, ipako siya sa krus. Verse 24, kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, sa halip ay nagsisimula pa na ang mga isang malaking gulo. Siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng napakaraming tao at sinabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo ang bahala dyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ang aming mga anak ang kanyang dugo. Pagkatapos, sa verse 26, pagkatapos ay pinakawalaan niya si Barabbas, ngunit si Jesus pagkatapos hagupitin at ibinigay upang ipako sa cross. Number 5, theological fulfillment. Higit pa sa political na motibo, ipinakita ng Biblia ang pagpapako sa cross ni Jesus Christ bilang isang paunang in-orden na sakripisyo upang bayaran ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Letter A, propesiya. Siya ay tinusok dahil sa ating mga pagsasalang siya ay nadurog dahil sa ating mga kasalanan. Basahin natin ang Isaiah 53:5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway at binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ipinatao sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Letter B, sakripisyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Sinasabi ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ng aking tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Letter C, pagbayad sala. Ipinakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito. Noon tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.
Sinasabi ito sa Romans 5:8. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noon tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Summary of this lesson. Number 1, ipinako ang mga Romano si Jesus Christ dahil sa akusasyon ng pagtataksil at sedition, dinala ng Sanhedrin at ng mataas na saserdote si Jesus sa harap ng Romanong gobernador si Pontius Pilato na inaangkin ni Jesus na siya ang hari ng mga Hudyo. Number 2, ang Sanhedrin at ang mataas na saserdote ay kinasuhan si Jesus Christ ng kalapastanganan dahil inamin ni Jesus Christ na siya ang Mesiyas at anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang parusang ay kamatayan. Number 3, ngunit sa mga mata ng Diyos, ang pagpapako kay Jesus Christ sa cross bilang isang itinalagang sakripisyo upang bayaran ang mga kasalanan ng sangkatauhan tulad mo at ako. Sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 5:8, ngunit ipinakikita ang Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito. Noon tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ano ang natitira pang sa akin upang mapatawad sa akin ng mga kasalanan? Sinasabi ito sa 1 John 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Dapat natin ipagtapat ang ating mga kasalanan kay Jesus Christ upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad at malinis tayo o linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Sinasabi rin ito sa Acts 4:12, walang kaligtasan o kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Walang makapagligtas sa atin sa ating mga kasalanan maliban kay Jesus Christ. Sinasabi ito sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, sapagkat kung ipahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat sa puso ang tao'y mananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naligtas. Let us pray. Mananalangin tayo. Susunod kayo sa akin. Jesus, ipinakikita ko ang aking sarili sa sandaling ito bilang isang makasalanan.
kinikilala ko na ako ay makasalanan. Nagkasala ako sa Diyos. Ako ay tunay na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan ng aking nagawa laban sa iyo, Jesus, simula sa aking kabataan hanggang ngayon. Ikinalulungkot ko ang aking mga kasamaan, ang aking immoral na kalikasan, ang aking hindi patas na pag-uugali, ang aking masasamang pag-iisip, ang aking pagmamataas. Ako ay nagsinungaling ng maraming beses. Ang aking mga pagsalang laban sa iyong banal na batas. O Diyos, maawa ka sa akin at patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako, dalisayan mo ako, at kaibuturan, O Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya, tinatanggap kita, Jesus Christ, bilang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan sa cross, ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Jesus, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako sa iyong paglilinis mula sa lahat ng kasamaan. Jesus, mahal kita. Mula ngayon ay akayin mo ang aking buhay sa kabanalan at katuwiran. Patnubayan mo ako at protektahan mula sa pagkakasala sa iyo, Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo, Jesus Christ, sa biyaya, pag-ibig at awa mo sa akin. Amen. Let us pray for your healing. Let us claim Isaiah 53 verse 5 for your healing. Isaiah 53:5 says, "But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed." Father, in the name of your only begotten Son, Jesus, I pray for those who are listening to give them spiritual healing, emotional healing, physical healing. O Ramashika Ramasanda Karamasyanda. I pray that you will protect them from any kind of sickness, diseases, and viruses. Lord Jesus, for those who are sick with different kinds of cancer, different kinds of heart diseases, high blood pressure, Jesus, rebuke this kind of different cancer, different heart disease, and high blood pressure. Be healed in Jesus' name. Jesus, give them wisdom, guidance, and direction as a parents to be a good example to their children. Jesus, I pray that their children are obedient to you, Jesus, and their parents. Kurayasi Karamakanda Ramasyanda. Jesus, cover them with your most precious blood.
Forgive their sins, Jesus. Jesus, bless them. Bless their families, those who are studying in elementary, high school, colleges, and universities. Give them wisdom to have good grades. Lord, I ask for their guidance and direction, that they will be successful in their studies and give them a place of work after they finish in colleges and universities. In Jesus' name, Amen. This is the end of our study. If you are being touched by the love of Jesus in this teaching, with my permission, you can share this teaching in your Facebook or other different forms to your friends and relatives by sending them the website link of this teaching, for the glory of our God, Jesus Christ.